Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamabisang gamot para sa inyong puso ay wala sa butika, kundi nasa ilalim lang ng inyong mga paa? Masyado bang simple para maging totoo? Ngayon, hihimayin natin kung ano nga ba ang totoong ginagawa ng simpleng paglalakad sa inyong puso base sa mga datos at payo ng mga eksperto o kardiologo. Siguradong mag-iiba ang tingin ninyo sa inyong daily walk pagkatapos nito. Hindi lang natin pag-uusapan kung bakit ito epektibo, kundi pati na rin kung paano ninyo gagawing puhunan para sa mahabang buhay ang bawat hakbang ninyo. Siya nga pala, ilang hakbang na ba ang nagawa ninyo ngayong araw? I-comment nyo naman sa ibaba. Masarap makita ang inyong mga progress. Magsimula tayo sa isang katotohanan. Ang sakit sa puso, ang numero unong sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Akala ng marami, kailangan ng matinding sakripisyo para mapangalagaan ang puso. Tulad ng pagtakbo ng marathon, pagbubuhat ng sobrang bigat sa gym, o pagsunod sa mga napakahigpit na diet. Pero unti-unti nang kinikilala ng mga doktor ang isang underrated hero sa mundo ng kalusugan, ang paglalakad. Ito ang pinakamadali, pinakanatural, at ayon sa mga research, isa sa pinakaepektibong ehersisyo para sa ating puso. Madalas nating tingnan ang paglalakad bilang normal na pagkilos lang o paraan para makarating sa isang lugar. Pero sa totoo lang, isa itong makapangyarihang proseso na nagpapasimula ng napakaraming positibong pagbabago sa ating buong katawan. At iisa-isahin natin ang mga ito ngayon. Unang-una sa lahat, ang kailangan nating maunawaan ay ito. Ang iyong puso ay isang muscle, tulad ng iyong biceps. Kailangan nito ng tamang training para manatiling malakas. At ang paglalakad, lalo na kung medyo mabilis ang pacing, ay ang perpektong ehersisyo para rito. Kapag naglalakad ka, bumibilis ang tibok ng iyong puso upang maghatid ng mas maraming oxygen sa mga muscle ng iyong binti. Kapag paulit-ulit itong nangyayari araw-araw, unti-unting lumalakas ang iyong heart muscle o ang tinatawag na myocardium. Dahil dito, mas nagiging matibay ito at hindi madaling mapagod. Isipin mo na parang isang pump ang iyong puso. Ang isang sanay na puso ay kayang magbomba ng sapat na dugo sa mas kaunting tibok lamang. Ibig sabihin, nagiging mas mababa ang iyong heart rate habang ikaw ay nagpapahinga. Ang mas mababang resting heart rate ay isa sa mga pangunahing palatandaan na malusog at maayos ang kondisyon ng iyong puso. Sa madaling salita, ang bawat hakbang mo ay nagsisilbing isang maliit na repetisyon para sa pinakamahalagang muscle sa iyong buong katawan. Pag-usapan naman natin ang blood pressure. Ang high blood pressure or hypertension ay madalas tawaging silent killer dahil sa tindi ng pressure na ibinibigay nito sa ating mga ugat at sa mismong puso natin. Pero alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng regular ay isa sa pinakamabisang paraan para labanan ito nang hindi agad umaasa sa gamot? Paano nga ba ito nakakatulong? Kapag naglalakad tayo, natural na bumubuka o lumalawak ang ating mga blood vessel para mas malayang makadaloy ang dugo. Kapag naging habit na natin ang paglalakad, nagiging mas flexible at elastic ang ating mga ugat. Dahil dito, nababawasan ang tensyon sa daluyan ng dugo. Kaya naman, unti-unting bumababa ang ating blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw ay kayang magpababa ng systolic pressure ng hanggang 4 hanggang 9 na millimeters of mercury. Halos katumbas na ito ng epekto ng ilang mga maintenance na gamot. Bukod dito, pinasisigla ng paglalakad ang produksyon ng nitric oxide,
isang natural na kemikal sa katawan na nagpaparelax sa mga ugat para hindi ito manigas at manatiling malusog. Ngayon naman, silipin natin ang mundo ng kolesterol. Siguradong narinig nyo na ang tungkol sa good at bad cholesterol. Ang bad cholesterol or LDL ay mahilig dumikit sa dingding ng ating mga ugat na nagiging sanhi ng mga bara. Dahil dito, kumikipot ang daluyan ng dugo na maaaring magresulta sa heart attack or stroke. Samantala, ang good cholesterol o HDL ay nagsisilbing basurero ng ating sistema. Hinahakot nito ang sobrang bad cholesterol mula sa mga ugat at dinadala ito pabalik sa liver para ma-dispose. Ang regular na aerobic exercise gaya ng mabilis na paglalakad ay napatunayang epektibo sa pagpapataas ng level ng good cholesterol. Kasabay nito, nababawasan din ang bad cholesterol at triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na mapanganib sa puso. Sa madaling salita, hindi mo lang pinalalakas ang iyong puso. Literal mong tinutulungan ang iyong katawan na linisin ang mga ugat nito mula sa loob. Isa pang magandang epekto ng paglalakad ay ang pag-unlad ng ating sirkulasyon, lalo na sa daloy ng dugo sa ating mga ugat. Kapag matagal tayong nakaupo o nakatayo, ang dugo ay naiipon sa ating mga binti dahil sa grabidad. Ito ang karaniwang dahilan ng pamamanas, pagkapagod ng binti at pagkakaroon ng varicose veins. Pero kapag tayo ay naglalakad, ang mga kalamnan sa ating binti ay nagsisilbing isang malakas na bomba. Sa bawat hakbang, humihigpit ang mga kalamnan na ito at pinipiga ang ating mga ugat. Kaya muling naitutulak ang dugo paitaas, pabalik sa puso. Ang tawag sa mekanismong ito ay muscle venous pump. Ang regular na paggana ng pump na ito ay hindi lamang naiiwasan ang pagbabara ng dugo sa binti, kundi nagpapagaan din sa trabaho ng ating puso. Hindi na nito kailangang magtrabaho ng doble para lang mahila ang dugo mula sa ibabang bahagi ng ating katawan. Dahil dito, mas nagiging maayos ang daloy ng dugo sa lahat ng ating mga organ at tissue, mula sa ating utak hanggang sa dulo ng ating mga daliri. Kapag pinag-uusapan ng kalusugan ng puso, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating timbang. Ang sobrang timbang, lalo na ang taba sa paligid ng tiyan, ay isang malaking risk factor para sa mga sakit sa puso. Pinapahirapan nito ang ating puso, nagpapataas ng presyo ng dugo, at madalas ding nagiging sanhi ng mataas na kolesterol at sugar sa dugo. Ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang paraan para makontrol at mabawasan ang timbang. Maaaring hindi kasing bilis nito magsunog ng calories kumpara sa pagtakbo. Pero ang malaking bentahe nito ay napakadali nitong gawin at mababa ang tsansa na ikaw ay mapilayan o masaktan. Pwede kang maglakad ng matagal at regular nang hindi masyadong nabibigatan ang iyong mga kasukasuan. Ang 40 minutong mabilis na paglalakad ay kayang magsunog ng mula 150 hanggang 300 calories. Depende sa iyong timbang at bilis. Kung gagawin mo ito araw-araw, malaki ang mababawas sa iyong calories sa loob ng 1 linggo. Kapag sinabayan mo pa ito ng tamang pagkain, magreresulta ito sa unti-unti at malusog na pagpayat. Tandaan, sa bawat kilong nababawas sa iyo, nababawasan din ang pasanin at pagod ng iyong puso. Pag-usapan naman natin ang blood sugar, ang mataas na antas ng glucose at type 2 diabetes ay talagang nakakasira sa ating mga ugat. Pinahihina nito ang ating blood vessels, kaya nagiging marupok ang mga ito at madaling kapitan ng mga bara o atherosclerosis. Dito pumapasok ang bisa ng paglalakad. Ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang paraan para makaiwas at makontrol
ang diabetes. Habang naglalakad ka, ginagamit ng iyong mga kalamnan ang asukal sa dugo bilang fuel o enerhiya. Ang maganda pa rito, nangyayari ito kahit hindi kailangan ng tulong ng insulin. Sa ganitong paraan, natural na bumababa ang antas ng iyong blood sugar. Ang regular na paglalakad ay nagpapaganda rin sa sensitivity ng ating mga cells sa insulin. Ibig sabihin, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng katawan para maglabas ng maraming hormone para lang mapanatiling normal ang sugar level. Nababawasan nito ang pagod ng ating pancreas at ito ang susi para hindi tayo mauwi sa type 2 diabetes. Napakaimportante rin ng maiikling lakad, mga 10 hanggang 15 minuto lang pagkatapos kumain. Malaking tulong ito para epektibong magamit ng iyong katawan ang mga carbohydrates na nakuha mo sa iyong pagkain. Punong-puno ng stress ang buhay natin ngayon at kapag naging talamak o chronic na ang stress na ito, asahan mong diretso ang epekto nito sa ating puso. Sa tuwing tayo ay stressed, naglalabas ang ating katawan ng mga hormone gaya ng cortisol at adrenaline. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, itinataas ang presyon, at nagdudulot ng pamamaga sa ating mga daluyan ng dugo. Ang simpleng paglalakad ay isang natural na antidepressant. Ang maindayog at paulit-ulit na paggalaw ng katawan ay nakakatulong upang mapababa ang level ng cortisol sa ating dugo. Sa halip, naglalabas ang ating utak ng endorphins o ang tinatawag na happy hormones. Ito ang nagpapaganda ng ating mood at nagbibigay ng pakiramdam na tayo ay payapa at maayos ang lagay. Ang paglalakad sa labas, lalo na sa parke o sa mga lugar na maraming puno, ay mainam na paraan upang mailipat ang ating atensyon at makawala sa mga nakaka-stress na isipin. Isa itong uri ng meditation in motion na pumuputol sa masamang cycle ng stress. Kaya naman napoprotektahan nito ang ating puso at ang ating buong cardiovascular system. Napag-usapan na natin ang tungkol sa elasticity ng mga ugat, pero himayin pa natin ito ng mas malalim. Ang malusog na ugat ay hindi lang basta tubo na dinadaluyan ng dugo. Ang dingding nito ay may masalimuot na istruktura na kayang bumuka at sumikip depende sa kailangan ng ating katawan. Habang nagkakaedad tayo, lalo na sa impluensya ng mga bisyo tulad ng paninigarilyo or dahil sa mataas na blood pressure, ang ating mga ugat ay tumitigas at nagiging malutong, parang lumang tubo ng plastik. Ang kondisyong ito ay tinatawag na arteriosclerosis. Ang regular na paglalakad ay nagsisilbing training para sa ating mga ugat. Kapag tayo ay may physical activity, bumubuka ang mga ito at bumabalik naman sa dati kapag tayo ay nakapahinga. Ang tuloy-tuloy na gymnastics na ito ang nagpapanatili sa kanilang tibay at lambot. Gaya ng nabanggit, ang paglalakad ay nakakatulong sa paggawa ng nitric oxide. Ito ang mahalagang sangkap para manatiling malusog ang endothelium o ang pinaka-inner layer ng ating mga ugat. Kapag malusog ang endothelium, nananatiling madulas ang surface nito kaya hindi madaling kumapit ang mga platelets at cholesterol plaques. Sa madaling salita, ang paglalakad ang sikreto para panatilihing bata at maayos ang inyong mga arterya. Alam nyo ba na may isang mahalagang basehan ng kalusugan ng puso na tinatawag nating heart rate variability o HRV? Sa madaling salita, ito ang kakayahan ng iyong puso na baguhin ang agwat ng oras sa pagitan ng bawat tibok. Maaaring nakapagtataka, pero ang malusog na puso ay hindi tumitibok ng eksaktong parang metronomo. Ang maliliit na pagbabagong ito sa ritmo
ay nagpapakita na ang iyong nervous system ay mabilis mag-adjust sa mga pagbabago, physical man o emosyonal. Sa kabilang banda, ang mababang HRV ay iniuugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na aerobic exercise, gaya ng simpleng paglalakad, ay malaki ang naitutulong para mapaganda ang iyong HRV. Ibig sabihin, nagiging mas matatag at flexible ang iyong puso laban sa stress. Ang paglalakad ay nakakatulong para mabalanse ang iyong sympathetic nervous system na siyang responsable sa fight or flight response at ang parasympathetic system na tumutulong naman sa iyong pag-relax at pag-recover. Ito ang sikreto para sa isang mas malusog na tibok ng puso. Ngayon naman, basagin natin ang isang sikat na myth. Ang kailangang makagawa ng 10,000 hakbang araw-araw. Saan nga ba galing ang numerong ito? Sa katunayan, hindi ito isang rekomendasyong medikal. Isa lang itong marketing strategy na naimbento sa Japan noong dekada 60 para makabenta ng mga pedometer. Magandang pakinggan ang numerong 10,000 pero wala itong matibay na scientific basis. Ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Medical School, malaki na ang nababawa sa risk ng pagkakasakit at kamatayan kapag nakaka-4,400 hakbang ka na sa isang araw. Patuloy na gumaganda ang benepisyo nito sa kalusugan hanggang sa umabot ng 7,500 hakbang at pagkatapos niyon, halos hindi na nagbabago ang epekto nito. Hindi naman sa masama ang 10,000 hakbang. Sa totoo lang, napakaganda nito. Pero para sa marami, lalo na sa mga nakatatanda o sa mga nagsisimula pa lang, masyadong mataas ang numerong ito, kaya nakakawalang gana na subukan pa. Ang payo ng mga cardiologist, ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit 2 o 3,000 hakbang lang, di hamak na mas mabuti na iyon kaysa sa wala. Huwag kang mag-focus sa paghabol sa isang perfect number. Mas mahalaga ang pagiging regular sa pagkilos araw-araw. Isang mahalagang paalala mula sa mga cardiologist, hindi lang basta paglalakad ang kailangan, kundi ang bilis o tempo nito. Ang dahan-dahang paglalakad sa parke ay mainam sa isipan, pero para talaga lumakas ang puso, kailangan ng tinatawag nating brisk walking. Paano mo malalaman kung tama ang bilis mo? Simple lang, gamitin ang talk test. Dapat ay medyo binibilisan mo na ang paghinga at pinapawisan ng kaunti. Pero kaya mo pa rin makipag-usap ng hindi kinakapos ng hininga. Kung kaya mo pang kumanta habang naglalakad, ibig sabihin ay masyado kang mabagal. Pero kung hindi ka na makabigkas ng kahit 2 salita ng magkasunod, sumobra ka naman sa bilis. Para sa karamihan, ang tamang bilis ay nasa 5 hanggang 6,5 kilometro kada oras. Sa ganitong tindi ng ehersisyo, tunay na lumalakas ang iyong puso, bumababa ang presyo ng dugo, at mabilis na nasusunog ang taba. Tandaan, hindi lang ang layo ng nilakad ang mahalaga, kundi pati na rin ang bilis ng bawat mong hakbang. Ang susunod na mahalagang prinsipyo ay ang pagiging consistent o ang pananatili sa iyong nasimulan. Ano nga ba ang mas mabuti para sa ating puso? Ang isang nakakapagod na 3 oras na paglalakad tuwing linggo o ang 30 hanggang 40 minutong paglalakad araw-araw? Malinaw ang sagot. Mas mainam ang gawin ito araw-araw. Ang ating katawan ay mahilig sa regular na paggalaw at hindi ito hiyang sa biglaang pagtalon mula sa kawalan ng galaw patungo sa sobrang bigat na ehersisyo. Ang katamtamang aktibidad araw-araw ay nakakatulong
upang mapanatiling maayos ang daloy ng dugo sa ating mga ugat. Pinipigilan din nito ang pag-ipon ng asukal at kolesterol sa katawan habang pinapanatiling balanse ang ating nervous system. Ang puso, tulad ng anumang muscle sa katawan, ay mas nagiging malakas sa regular na ensayo kahit pa hindi ito ganoon katagal. Inirerekomenda ng World Health Organization ang hindi bababa sa 150 minuto ng moderate aerobic activity bawat linggo. Katumbas ito ng 30 minuto, 5 beses sa isang linggo. Maaari mo rin itong hatiin sa mas maiikling sandali. Halimbawa, 30 minutong paglalakad sa loob ng isang araw. Halos pareho lang ang magiging epekto nito sa iyong puso. Ang pinakamahalaga ay gawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawi. Kasing halaga ng pagsisipilyo ng iyong mga ngipin. Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ay mabisang pangontra sa pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan? Ang tinatawag na chronic inflammation ay itinuturing na tahimik na kalaban ng ating mga ugat. Hindi ito nagdudulot ng hapdi o lagnat, kaya hindi natin ito nararamdaman. Pero dahan-dahan itong pinapahina ang ating mga arteries. Ito ang nagiging sanhi ng pagbabara na nauuwi sa iba't ibang sakit sa puso at maging sa ilang uri ng kanser. Dito pumapasok ang halaga ng paglalakad. Ang regular na pagkilos ay may natural na anti-inflammatory effect. Nakakatulong ito upang pababain ang level ng mga marker ng inflamasyon sa ating dugo, gaya ng C-reactive protein. Ayon sa mga eksperto, nangyayari ito dahil sa pagbawas ng taba sa katawan na siyang pinagmumulan ng mga nakakasamang kemikal at dahil na rin sa paglakas ng ating immune system. Kaya sa susunod na maglalakad ka, isipin mo na hindi ka lang basta naglilibang. Sa bawat hakbang mo, tila pinapatay mo ang sunog na nangyayari sa loob ng iyong katawan para manatili kang malakas at malusog. Pag-usapan natin ang tungkol sa oxygen. Ang abilidad ng iyong katawan na kumuha at gumamit ng oxygen habang nag-eehersisyo ay tinatawag na VO2 max o maximal oxygen consumption. Isa ito sa pinakamagandang basehan ng iyong kabuuang stamina at kalusugan ng puso. Habang mas mataas ang score na ito, mas mabuti. Sa mahabang panahon, naniniwala ang marami na kailangan ng mga matitinding workout gaya ng interval running para mapataas ang VO2 max. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, ang regular na mabilis na paglalakad ay sapat na para mapabuti ito, lalo na para sa mga taong hindi gaanong aktibo. Kapag regular kang nag-eehersisyo, unti-unting nag-a-adapt ang iyong katawan. Dumarami ang mga mitokondria o ang tinatawag na powerhouse ng ating mga cells at mas gumaganda ang daloy ng dugo sa ating mga kalamnan. Bilang resulta, mas nagiging matipid at epektibo ang paggamit ng iyong katawan sa oxygen. Dahil dito, nababawasan ang strain o pagod ng iyong puso at baga habang ikaw ay kumikilos o kahit nagpapahinga lang. Alam nating lahat na ang puso ay nagsisilbing bomba ng ating katawan. Pero kung tutuusin, ang left ventricle ang itinuturing na pinakapangunahing bomba nito. Ito ang bahaging nagtutulak ng dugong mayaman sa oxygen patungo sa ating aorta para madala ito sa bawat sulok ng ating katawan. Ang regular na cardio, gaya ng simpleng paglalakad, ay nagdudulot ng magandang pagbabago sa istruktura ng ating left ventricle. Hindi lang ito basta kumakapal. Sa halip, mas lumalawak ang kapasidad nito. Ang tawag dito ay eccentric hypertrophy o mas kilala bilang athlete's heart. Dahil dito, mas malaking volume ng dugo ang nailalabas ng puso sa bawat pintig.
Ito ang tinatawag na pagtaas ng stroke volume. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo at mas matipid ang trabaho ng ating puso. Hindi na nito kailangang tumibok ng masyadong mabilis para lang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng ating buong katawan. Isa itong malusog na paraan ng pag-a-adjust ng ating katawan para maging mas malakas, mas matibay, at laging handa ang ating main motor sa anumang hamon o pagkapagod. Isa sa mga pinakamabisang payo ng mga cardiologist at endocrinologist ay ang sandaling paglalakad pagkatapos kumain, lalo na kung ang iyong tanghalian o hapunan ay puno ng carbohydrates gaya ng kanin o tinapay. Alam nating lahat na mabilis na tumataas ang level ng asukal o glucose sa dugo pagkatapos nating kumain. Kung uupo o hihiga ka agad, mapipilitan ang iyong pankreas na gumawa ng maraming insulin para maproseso ang asukal na ito at maikalat sa iyong mga cells. Ngunit ang simpleng paglalakad ng 15 hanggang 20 minuto sa katamtamang bilis ay malaki ang naitutulong. Kapag gumagalaw ang iyong mga kalamnan sa binti, ginagamit nito ang glucose sa iyong dugo bilang agarang enerhiya. Dahil dito, naiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at nababawasan ang pangangailangan ng katawan sa insulin. Pinipigilan din nun ito ang pag-iimbak ng sobrang enerhiya bilang taba. Ang simpleng habit na ito ay hindi lang epektibo sa pagkontrol ng timbang. Isa rin itong mainam na paraan para makaiwas sa diabetes at insulin resistance, kaya naman mas mapoprotektahan ang kalusugan ng iyong mga ugat at ng iyong puso. Gusto mo bang mas mapalakas ang iyong puso habang naglalakad? Subukan mong humanap ng mga paakyat na daan. Ang paglalakad paakyat o kahit sa hagdan ay isang natural na paraan ng interval training. Kapag nagsimula ka ng umakyat, bibilis ang tibok ng iyong puso at mas magtatrabaho ito ng maigi. Maganda itong paraan para bigyan ng panandali ang hamon ng iyong puso at pagkatapos ay hayaan itong makabawi sa patag o pababang bahagi ng daan. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay mas epektibo sa pagpapataas ng stamina ng puso kumpara sa simpleng paglalakad lang sa patag na lugar. Bukod dito, mas nagagamit din ang iyong mga hita at puwit kapag paakyat ang lakad, kaya mas marami kang calories na masusunog. Kung walang mga burol sa inyong lugar, pwede mong gamitin ang treadmill at i-adjust ang incline nito o kaya naman ay isama ang pag-akyat sa hagdan sa iyong ruta. Kahit simpleng pag-akyat lang, ang ordinaryong lakad mo ay magiging isang ganap na cardio workout. Huwag din nating kalilimutan ng aspetong psikolohikal. Malaki ang koneksyon ng ating isip sa ating puso. Ang depression, pagkabalisa, at matinding stress ay napatunayan ng nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso. Gaya ng nabanggit, ang paglalakad ay nagsisilbing natural na antidepressant. Pinasisigla nito ang paglabas hindi lang ng endorphins, kundi pati na rin ng serotonin at dopamine, ang mga hormone na responsable sa ating saya at motibasyon. Ang simpleng paglalakad ay nakatutulong para ma-refresh ang isipan at maayos ang magulong takbo ng mga iniisip. Ayon sa mga pag-aaral, gamit ang MRI ang paglalakad, lalo na sa gitna ng kalikasan, ay nagpapababa ng aktibidad sa mga bahagi ng utak na sanhi ng mga negatibo at paulit-ulit na pag-aalala. Sa pag-aalaga sa iyong mental health, direkta mo ring pinoprotektahan ang iyong puso. Ang taong mahinahon at positibo ang pananaw ay may mas mababang tsansa na dumanas ng alta presyon o atake sa puso. Isipin natin ang pangmatagalang benepisyo nito sa iyong kalusugan. Ang mga simpleng pagbabagong nararamdaman mo sa araw-araw na paglalakad
ay nagbubunga ng malaking epekto sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Pinatunayan na ito ng maraming malalaking pag-aaral na ginawa sa loob ng ilang dekada. Ang mga taong nakagawian na ang mabilis na paglalakad ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso, heart attack, or stroke. Sa katunayan, nababawasan ang panganib na ito ng hanggang 30, 40 o kahit 50% kumpara sa mga taong laging nakaupo lang. Hindi lang nito pinapahaba ang iyong buhay, tinitiyak din nito na mananatili kang malakas at aktibo. Isa itong investment para sa iyong kinabukasan upang manatili kang masigla, malakas at malayo sa anumang malaalang sakit. Tandaan, ang bawat hakbang mo ngayon ay puhunan para sa isang mas malusog na bukas. At ang pinakaimportanteng payo para sa mga nagsisimula pa lang, huwag mong piliting maging record breaker agad. Ang pinakamalaking kalaban sa pagbuo ng anumang magandang habit ay ang pagiging perpeksyonista. Kung matagal kang hindi naging aktibo, huwag mong piliting maglakad ng 10 kilometro simula bukas. Simulan mo lang sa maliit na hakbang. Sapat na ang 15 minutong relax na paglalakad, 3 beses sa isang linggo. Isang napakagandang simula na iyan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy o consistency. Unti-unti mong dagdagan ang tagal ng iyong paglalakad. Bago mo naman bilisan ang iyong indayog, humanap ka rin ng komportabling sapatos at damit. Gawin mong masaya ang bawat lakad. Makinig ka sa musika o audiobook. Magsama ng kaibigan o ng iyong aso. At dumaan sa mga rutang maganda ang tanawin. Ang layunin mo ay hindi ang parusahan ang iyong sarili, kundi ang gawing natural na bahagi ng iyong buhay ang pagkilos sa paraang nagbibigay sa iyo ng saya. Tandaan, ang daan tungo sa malusog na puso ay hindi isang mabilisang sprint. Isa itong marathon na binubuo ng libu-libong maliliit pero siguradong mga hakbang. So, ano nga ba ang natutunan natin ngayong araw? Ang paglalakad ay hindi lang basta paraan para makapunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito ay isang mabisang paraan na napatunayan na ng siyensya para sa kalusugan ng iyong puso. Isa itong libreng cardio workout na nagpapatibay sa muscles ng puso, nagpapanatili ng flexibility ng ating mga ugat, nagpapababa ng blood pressure, at tumutulong labanan ang bad cholesterol, asukal sa dugo, at maging ang stress. At ang pinakamahalagang sikreto na sasabihin sa iyo ng kahit sinong cardiologist, hindi ito tungkol sa sobrang tindi ng ehersisyo, kundi sa pagiging consistent. Hindi kailangan ng marathon minsan sa isang taon. Sapat na ang 30 hanggang 40 minutong mabilis na paglalakad, halos araw-araw. Ito ang tunay na sikreto para manatiling bata at malakas ang iyong puso. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, pakiclick naman ang like button. Malaking tulong ito para lumago ang ating channel. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para hindi nyo malampasan ang mga susunod nating video tungkol sa kung paano manatiling malusog at puno ng enerhiya. Ngayon, heto ang tanong ko para sa inyo. Alin sa mga nalaman nyo tungkol sa paglalakad ang pinakanakagulat para sa inyo? At ano ang nagmo-motivate sa inyong lumabas at maglakad-lakad araw-araw? Isulat ang inyong sagot sa comments sa ibaba. Sama-sama nating buuin ang pinakamalusog at pinakaaktibong community dito sa YouTube.